Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters, na mayroong panawagan si General Torres sa mga diehard Duterte supporters. To, Torre hiniling sa mga DDS na makiisa sa kanya. O ano, makiisa na ba tayo? Makipagtulungan na ba tayo kay General Torre? Ito basahin natin. Torre hiniling sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na makiisa sa kanya. Nanawagan si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makipagsanib puwersa na lamang sa kanila imbes na gumawa pa ng dibisyon. Ito ang eksaktong pamahayag ni General Torres. Sabi niya, ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. At kalimutan nyo na muna yung mga differences na iyan. Wika ni Torre. Galing ano? Kalimutan na lang daw. Ayon pa kay Torre, ay wala nang magagawa ang mga DDS para mapauwi ang dating Pangulo. So, sabi niya, all those cases, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa Hague na Ang International Court na ang mag-try Wika ni Torre. Yan. Matawa So, ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Makiisa na lang ang mga DDS kay Torre para wala nang division. Total, pare-parehas naman tayong mga Pilipino Wala na tayong magagawa Hindi na natin kayang pauwiin si Tatay Digong natin. Surrender na lang tayo. Ganun ba yon? Okay. Bago ako magbigay sa aking opinion, magbasa tayo sa mga comments. Ay, nako. Okay. Comments. Bakit tagal lumabas? Nawala. Sandali Nawala ang mga comments. Madaling magsabi na yes, totoo nga. Pilipino tayong lahat. Walang makakaalis sa atin yung ating pagka-Pilipino. Kaya lang, yung kalimutan na lang ang nangyari. Wala na daw tayong magagawa. Hindi na natin mapauwi si Tatay Digong natin. Agree ba kayo doon? To me, may magagawa pa tayo. That's my opinion, may magagawa. Yung mag-ingay, magdasal, lalo na yung magdasal. May magagawa. Ako, buo pa rin ang paniniwala ko, mapapauwi si Tatay Digong. Kung hindi man ngayon kagad, darating ang panahon ng dalangin ko, makakauwi ng buhay si Tatay Digong. Hindi ako papayag na uuwi dito yung sinasabi na i-cremate na lang. No way. I rebuke that in Jesus' name. My faith, makakauwi ng buhay. Masasaksihan ni Tatay Digong ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang after 2028 na eleksyon. Yun ang aking paniniwala. Kaya, ganda naman yung kanyang panawagan na magkaisa na lang tayo. Kaya lang, mahirap kalimutan yung nangyari kay Tatay Digong. Kung minsan nga, parang bangungot ba? Parang hindi ako makapaniwala na nangyari kay Tatay Digong yun.
after all those years, yung panerbisyo niya sa ating bayan. To me, he's the best president we ever had. Nung una, tatlo ang best president ko. Ramon Magsaysay, Marcos Sr., and Tatay Digong. Poros magagaling. Kaya lang, sa ngayon, lumalabas sa aking pananaw, ang pinakamagaling, ang pinaka well-loved, most loved president, walang iba kundi si Tatay Digong. Kaya nga yung survey ng Pulse Asia, I think May yung survey nila, nagtaka si Auntie Claire. Bakit may sinali yung taong hindi naman dapat isali sa survey? Tinanong ng Pulse Asia. Oh, 63% mga Pilipino nagtitiwala pa rin kay Tatay Digong. Ngayon yan after all itong mga paninira nila sa mga Duterte, 63% pa rin ang may trust. Approval kay Tatay Digong. Nung umalis siya sa presidency, I think 88. Siya ang may pinakamataas na approval, trust rating sa lahat na naging presidente. Sinira ng Duterte. Walang nangyari. 63% pa rin ang taong nagtitiwala kay Tatay Digong comparing sa sitting president. He has all the resources, the power and everything. 32% lang noong Mayo. Tapos, kalimutan na lang. Yes, lahat tayo gustong mapabuti ang ating bansa. Gusto kong mapabuti, kaya lang, hindi naman pwede na lang na after yung ginawa na sa tingin ng karamihan, illegal yung pag-aresto kay Tatay Digong. No way na kalimutan yun. Yung makipagtulungan, pwede makipagtulungan. Kaya lang kalimutan. No way. Hintayin nyo, 2028, malapit na. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Lintek lang ang walang gante. Humanda na kayo. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi nyo matatanggal si VP Sara sa kanyang pwesto. Correct. At walang makakatalo kay VP Sara sa 2028. Kaya yung may ginawang hindi maganda kay Tatay Digong, humanda kayo sa raceback sa Agila ng Davao. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito tumutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng disente o mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Dapat pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinala. Salamat nga 10 years na ning ako balay. Oo. Ang akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. O di gyud makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Tanan na sila sa eskwela. Oo. So, salamat kayo. Sige, salamat pud kay. Oo.
tagit kayo nga tanawon ug salamat kayo sa Ginoo ug sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God bless us.